mga ka-legit Davercards, panibagong updates kung saan financial status ng Eat Bulaga abay inilantad na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video ay isa na ata ito sa mga April 13, 2024 Saturday episode na isa sa pinakamasaya na therapy na napanood natin kanina. Pero bago yan, syempre, sinimulan po nila yung kanilang programa na kung saan ay nagbasa po sila at nag-grant ng ilang wishes na mga tao or ng mga letter sender para sa buwan ng April. So marami nga po sila talagang pinapunta sa studio para po i-celebrate yung kanilang kaarawan, ano? At dahil po dito ay nalalapit na rin ang kaarawan nitong si Bossing. This coming April 28 ay ipagdiriwang nga ni Bossing yung kanya pong kaarawan. At this is gonna be the first time na isa-celebrate niya ito dito sa TV5. At isa rin sa mga isinelebrate ng lahat ng mga Davercards ang inilabas na isang survey na ito daw di umano ang top na mga pangalawa ang nadagdagan nga ng ilan sa mga pride ng Pilipinas ang Eat Bulaga, kung saan ay inilabas po ito ni Sir Joey De Leon sa kanyang official Instagram account na nagsasabi ang Eat Bulaga Variety Show Philippines 4513. Parang sinasabi niya na ang Eat Bulaga is one of the top 2 na pinaka na kino-consider as one of the best program dito sa Pilipinas, at sa buong mundo. Soap Opera United States, The Young and the Restless Soap Opera United States, and meron din pong award yung France and United States and United Kingdom. Kumbaga pinakita po dito ni Sir Joey De Leon na kinilala ang Eat Bulaga sa buong mundo bilang one of the top program na napapanood po sa lahat ng mga Pinoy sa saan mang sulok ng mundo. So kanina po is the episode kung saan nakasama po nila ang Sex Bomb dancers, at ganun din naman po ay nakasama rin nila ang Street Boys, na kung saan sila po ay nag-promote ng kanilang concert na magaganap. Parang ang tema nila kanina is 90s. At yun po talaga yung sobrang inabangan ng maraming mga Davercards po natin. And at the same time, ito na nga, dahil may mga lumabas po kasing mga news, ilang araw pa lang nakakaraan, may mga online news na naglalabas sa kanilang mga platform na sinasabi at parang dinideklara nila o hinaantay even yung mga tape vloggers or ilan sa mga bashers ng Eat Bulaga, inaantay nila yung pagsasara at pagkalugi daw di umano ng Eat Bulaga. Na bagay na nakakapagtaka lang kung saan nila kinukuha yung mga source na yon ng Eat Bulaga daw ay iniiwan na ng mga advertisers at unti-unti na raw itong lumulubog. Isa rin sa mga nakakabiglang balita na inilabas ng isang online news na nagkakaroon daw di umano ng problema itong si Bossing Big Soto at si Joey De Leon sa usaping kaperahan. Dahil matatandaan po natin na matapos lumipat or mag-exodus ang Eat Bulaga, ang TVJ at ang legit Davercards sa TV5, kasabay nito ay isa na rin sila sa mga co-owners kasama si Mr. Manny B. Pangilinan. Isa na rin sila sa mga producers ng show. Kaya naman talagang sobrang todo bantay ang TVJ sa mga in and out ng pera ng show. So dahil dito, abante po yung naglabas ng isang news na nagkakaroon daw ng problema itong si Joey, si Master Henno Joey De Leon and Bossing Big Soto pagdating daw sa usaping pera. At sila rin po ang naglabas ng article na ito na nagsasabing hindi raw lugi ang Eat Bulaga. Yun po yung title, Ito po yung nilalaman ng news. Sabi niya, di lugi Eat Bulaga, walang emergency meeting. It was posted last
kahapon April 12, 2024. Ito ang nilalaman ng kanyang content. Hindi raw totoo na nagkakaroon ng emergency meeting ang Itbulaga, main host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon at ang TV5. Ito'y dahil sa tinalo umano sila ng rating ng It's Showtime. Ito ay nilinaw ni Christopher Min sa kanyang latest, yung nagpapakalat po ng kwento na nag-emergency meeting raw po ang Tito Vic and Joey at Media Quest. Wala pong katotohanan yan. Sabi po ni Nay Christy, unang-una, ano po ang kailangan nilang maging dahilan para sa isang emergency meeting, sabi niya. She revealed na noong nakaraang Lunes at Martes, April 8 and 9, ay tape daw ang Itbulaga. Matatanda ang noong Sabado, April 6, ang first broadcast ng It's Showtime sa GMA7 at live rin daw ang Itbulaga sa araw na ito. Pero habang nape-pressure naman po ang It's Showtime noong Lunes at Martes, hindi po totoo na nagkaroon ng emergency meeting. Wala pong dahilan para magkita ang mga taga-pamuno ng Media Quest at ang Tito Vic and Joey dahil tape po ang Lunes at Martes ng Itbulaga, sabi ni Nay Christy. Chill na chill nga raw ang TVJ at dedma lang sa ratings. Yun ba ang pressured? Ang itinapat sa inyo nakatape. Chillax na chillax, nagugulp yung mga bida. Sambit pa ni Manay Christopher Min sa kanya pong show. Hindi rin daw totoo ang ipinalutang na chika ng isang fan ng It's Showtime na nalulugi na ang Itbulaga. Ito lang naman ang ating hiling, sabi niya. Nalulugi sana sa panonood mo ng Itbulaga tuwing tanghali. Magtabi ka ng calculator para makita mo kung ilan ang load sa bawat gap ng Itbulaga at kung magkano sa bawat gap ang kinikita ng noontime show. Doon mo malalaman talaga kung magkano. Alamin mo yan, punong-puno, sabi niya, paliwanag ni Nay Christy, which is very true dahil talaga namang very po 'di ba, parang nakikita naman natin sa mga commercial loads and commercial breaks. Isang beses pa lang po tumaas yung ratings, 'di ba? Isang beses pa lang po tinalo or isang beses pa lang tumaas ang ratings ng It's Showtime, nalulugi agad ang Itbulaga. Kaya nga talagang isa sa mga tape vloggers ang nagpapakalat niya na nalulugi daw ang Itbulaga dahil iniiwan na raw ng mga nauubusan na ng commercial loads. Pero kung talagang yan ay nanonood talaga at totoong legit dabber cards yan, malalaman niya ang katotohanan at talagang ito'y sampal para sa kanya. Ayon sa lumabas na data mula sa Nielsen Philippines, April 6, 8 and 9 and 10, talo ng It's Showtime ang Itbulaga sa rating na napakalaking porsyento daw, mahigit sa kalahati. Pero sa loob ng maraming taon ay nasaksihan na rin naman natin ang kanilang pagtatapatan na nagpapalitan lang sila ng rating. Which is true, 'di ba? Hindi talaga lagi na mataas ang rating ng Itbulaga. May pagkakataon na mas mataas ang rating ng It's Showtime, which means na talagang balance lang ang lahat. Maaaring isang beses na tumaas sila dahil napakarami po nilang platform, ang dami po nilang networks kung saan napapanood po sila at very evident na talagang or technically talagang tataas po yun dahil ang dami pong nagkikater sa kanila. Ilan lang naman ng network na meron po na napapanood ang Itbulaga. So, sabi dyan, dapat daw may panahong nakakaungos ang Itbulaga at may time naman na ang It's Showtime ang lumalamang. So, ganun po talaga ang rating game. Makikita po talaga natin yan. At yan po ay normal para po sa mga nangungunang noontime program. Pero yung nangyari po sa Tape Bulagta or dun po sa Tahanang Pinasara, yun po ang hindi normal. Kasi una, wala po silang advertisers. Pangalawa, 'di ba? Talagang sobrang sad-sad po yung kanilang mga ratings, and at the same time wala po silang viewers. Sila lang talaga ang nanonood, lalo-lalo na sa online. So, at least, 'di ba, nalinawan ng ilan sa mga bashers and yung mga legit na supporters ng TVJ na wala pong katotohanan, na nalulugi at magsasara na ang Itbulaga. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!